Kapatid, ang ating pong leksyonary sa umagang ito ay Baptism of the Lord. So kaya ito po yung ating bibigyan ng emphasis. Ano ba talaga yung kahulugan ng bautismo ng ating Panginoon? Madalas po ang bautismo ng ating Panginoon ay ginagawa lamang natin itong batayan para magpabautismo din tayo. Kinakatwiran natin, si Jesus nga nagpabautismo din, magpabautismo din tayo. So, hindi po model o modeling ang rason kung bakit nagpabautismo ang ating Panginoon. Hindi para gawin lang natin siyang model at dapat din tayo magpabautismo. Ang baptism ni Lord at saka yung baptism natin ay pareho pong mayroong magkakaibang kahulugan. At ang mga kahulugan nito ay nagmumula po ito sa inner sins ng ating buhay, inner decision ng ating buhay, at pagkatapos ay pinapahayag natin ito sa tinatawag nating outward manifestation ng inner decision. Kaya nauuna po ang inner, yung faith, yung pagsunod, pagkatapos ng faith na yan, ay saka natin ito ipinapahayag doon sa tinatawag nating bautismo. Kaya through faith, mauna ang faith, ligtas ka na, then ang baptism ay bunga na lang ng iyong decision. Ito yung decision na mula sa kalooban ng ating puso. At yan ang pananampalataya. So ito pong mga talata na ating babasahin ngayon ay punong-puno po ito ng mga kahulugan, meaning kung bakit nagpabautismo ang ating Panginoon. At ito po, isa-isahin natin ang mga talatang ito, at habang hinihimay-himay natin yung mga talata, ay makikita po natin hanggang sa matapos ito kung ano ang kahulugan at bakit nagpabautismo ang ating Panginoon. Kung mayroon pa tayong oras, tatalakayin natin saglit ang baptism naman natin bilang mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoon. Okay, dito po sa talatang 13, sabi rito, at mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. So sa makatuwid, ang bautismo ng ating Panginoon ay intentional. Hindi siya accidental, na napadaan lang siya ng ilog Jordan, pagkatapos nakita niya si Juan, uy, meron palang baptism dito, pabautismo na rin ako. So hindi po siya accident na pangyayari. Kung hindi, sabi rito, mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan. Ibig sabihin, naglakad papunta kay Juan, sinadya niya, at ang kanyang primary reason ay upang magpabautismo. So, maliwanag ito mga kapatid, intentional. Alam niyo ba kapag intentional yung ating mga decision sa buhay, meron tayong gustong tuparin, meron tayong gustong gawin. Kaya intentional natin ginagawa ang isang bagay. Mayroong ang action na intentional, mayroong laging rason. Amen, mga kapatid? Kapag ginawa mong intentional ang iyong hakbang, meron kang laging katwiran, meron kang iniisip na gawin, meron kang tinutupad na dapat mong gawin, kaya gagawin mo yung bagay ngayon. Okay. Sa 14, sabi rito, nung nandoon na siya kay Juan Bautista, nagkaharap-harap na sila at nagsabi na siya kay Juan na siya ay magpapabautismo. Ibig siyang hadlangan ni Juan na nagsasabi, ako ang dapat mong bautismuhan at ikaw pa ang lumalapit sa akin. So gusto ni Juan, sabi niya, ako nga ang dapat mong bautismuhan, pero bakit ikaw pa ang lumalapit sa akin? Yung pananalitan ni Juan ay recognition po na mas mataas si Jesus sa kanya. Mas mataas ang ranggo ng ating Panginoon kaysa kay Juan. Kaya sabi niya, ako ang dapat mong bautismuhan, ikaw pang lumalapit sa akin. Ngunit sumagot si Jesus sa talatang 15, hayaan mong mangyari ito ngayon,
sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katuwiran, at siya ay sumang-ayon. So sabi ni Jesus, hayaan mo mangyari ito para matupad ang buong katuwiran. So, yung palang pagpapabautismo niya kay Juan Bautista, mayroon silang tinutupad na katuwiran upang mangyari o matupad ang buong katuwiran. Sa English yan, the whole righteousness. So, mayroon silang bagay na gustong mangyari si Jesus Christ. Yung buong katuwiran na yon, gusto niyang matupad. At matutupad lang yung bagay na yon kung siya ay magpapabautismo. So, katulad na sinabi ko kanina, mayroong intensyon ang kanyang paglapit kay Juan Bautista. At ang intensyon na ito ay nahayag dito ngayon. At sabi niya, hayaan mo mangyari ito, bagamat ako ay mas mataas sa iyo, pero kinakailangan ko mag-undergo ng baptism sa iyo para matupad ang buong katuwiran. Dahil doon, sabi rito, at siya ay sumang-ayon. Sumang-ayon po si Juan Bautista. Sa makatuwid, ang kanyang pagbabautismo kay Jesus Christ ay hindi usapin ng otorite. Hindi ito usapin na mas mataas ka, ikaw ang dapat magbautismo sa akin, o kaya mataas ako ang dapat magbautismo. Hindi ito usapin ng ranggo, hindi ito usapin ng kung sino ang mas mataas. Ito ay usapin ng isang bagay na kinakailangang matupad. Kaya kahit mababa ang ranggo ni Juan Bautista, dahil mayroon silang tinutupad na matupad ang buong katuwiran na yon, ay kinakailangang magpailalim si Juan Bautista, si Jesus Christ dito kay Juan Bautista. Ngayon mga kapatid, tatanong nyo sa akin, ano ba yung tinutukoy dito na buong katuwiran na kinakailangang tuparin o gawin ng ating Panginoon? At dito mga kapatid, gusto kong sundan nyo ako ng gusto. Kung mayroon kayong Biblia, magbukas kayo ng Bible ninyo, at nang sa ganon ay mabasa nyo yung aking binabasa at talagang masundan ninyo kung ano ang ibig sabihin nito. Ano ba yung buong katuwiran, yung the whole righteousness na gustong matupad ng ating Panginoong Jesucristo, kaya kinakailangan niyang dumaan sa process ng baptism. Yan. So katulad ng sinabi ko, hindi ito dahil gaya-gaya o pagagayahin niya lang yung mga tao kaya siya magbabautismo. Hindi po ganon. Mayroon siyang tutuparin na buong katuwiran kaya siya kinakailangang magpabautismo. Ngayon mga kapatid, para maintindihan po natin yung buong katuwiran na yon na gustong gawin ng ating Panginoong Jesucristo, kailangan po nating balikan ang lumang tipan sapagkat ito ang references ng mga nangyayari sa bagong tipan. Ang lumang tipan ay anino ng bagong tipan. Lahat ng nangyayari sa bagong tipan ay mayroon pong background yan, kaya sinasabi nating anino. Mayroon siyang background. Kaya ang lumang tipan, sa ating mga Metodista, hindi po natin ito itinatapon katulad ng ginagawa ng iba. Wala ka na raw sa lumang tipan, sa bagong tipan ka na, kaya i-scrap na natin ang lumang tipan. Ay hindi po yun totoo. Dahil kung wala ang lumang tipan, hindi mo maintindihan ang bagong tipan. Amen mga kapatid? Kasi backgrounder talaga yon, yung lumang tipan. At dito, pag-aaralan natin, bakit kailangan ang lumang tipan na babasahin natin ngayon para idugtong ang bagong tipan. Itong pangyayari naman sa ating Panginoong Jesucristo. Okay. Samahan niyo ako magbukas mga kapatid at sabayan niyo ako sa pagbabasa para naman maintindihan natin yung mga bagay na ito at maging malinaw sa atin kung bakit nagpabautismo ang ating Panginoon. If in case na hindi nyo pa rin makuha at mayroon kayong mga katanungan, pagbaba ko dyan o kaya sa mga Bible study, hilingin nyo ako, pag-aralan natin. Mas maganda kasing Bible study, mayroong tanungan portion. Kaya ngayon, pipilitin ko na maging malinaw ang lahat ng ito, nang sa ganon ay
hindi nyo na ako tanungin at maging malinaw na po sa atin ang mensahe na ito. So dito sa Lumang Tipan, sa Leviticus chapter 16, ay mayroon pong practice doon. Yung tinatawag nating mga hayop na inaalay sa ating Panginoon. Yung burnt offering. Itong mga inaalay nito, pinapatay ito ng mga hayop. At mayroon din isang practice na pipili ng dalawang kambing. Yung isang kambing, dalawang kambing yun. Yung isang kambing, yun ang susunugin, papatayin yun. Pero yung isang kambing naman ay dadalhin doon sa ilang. At pagkatapos ay pakakawalan yon, lahat ng kasalanan ng buong Israelita ay ibibigay doon sa kambing. Papakawalan siya doon sa ilang. Ito po yung references noon. No? Chapter 16 verse 8. Sa pamamagitan ng palabunutan, ay pipiliin ni Aaron kung alin sa dalawang kambing ang sa Panginoon at kung alin ang kay Azazel. Yung sa Panginoon, yun papatayin. Yung kay Azazel, yun ang pakakawalan sa ilang. Ngayon, tanungin nyo, sino si Azazel? Hindi po malinaw kung tao ba ito, pero ang sinasabi po ng mga komentarista, ang salitang Azazel ay, ang ibig sabihin, yun ang kambing na pinagbubuntunan ng sisi. So, ang term niya, Azazel, pero siya ang kinukondem yung kambing na yun. Lahat ng sisi ng kasalanan ng mga Israelita ay ibinubunton doon sa kambing na yon. At ito po yung gagawin nila sa kambing. So, kanina binasa natin, at tuloy natin yung 9. At ihaharap ni Aaron ang kambing na mabunot para sa Panginoon at ihahandog ito bilang handog pangkasalanan. Ngunit ang kambing na nabunot para kay Azazel ay ilalagay na buhay sa harapan ng Panginoon upang itubo sa kanya at payaunin sa ilang kay Azazel. So yung isang kambing na para sa Panginoon ay papatayin yon at ilalagay sa dambana. Yung isang kambing naman ay dadalhin sa ilang, pakakawalan yung buhay yon. Hindi po papatayin ang kambing na yon, pero dadalhin siya sa ilang at ang lahat ng kasalanan ng buong Israelita taglay-taglay ng kambing na ito. So ang kasunod na paliwanag dito ay dito pa rin sa 16, pero laktaw tayo ng mga talata. Ito yung mga talata mula 20 hanggang 22. Sundan nyo lang ako, mga kapatid. Pagkatapos niyang matubos ang dakong banal, ang tuldang tipanan, at ang dambana ay ihandog niya ang kambing na buhay. Ito na yung kambing na buhay, yung para kay Azazel. At ipapatong ni Aaron ang kanyang dalawang kamay, ipapatong niya sa ulo ng kambing na buhay. Kaya nga, yung pagpatong, mga kapatid, yung paglihan, may kahulugan yan. Ipapatong niya yung kanyang dalawang kamay sa buhay na kambing at ipapahayag sa ibabaw niyon ang lahat ng mga kasamaan, mga paglabag at lahat ng mga kasalanan ng mga anak ni Israel. Ilalagay niya ang mga iyon sa ulo ng kambing at ipapadala sa ilang sa pamamagitan ng isang taong pinili. So mayroon pong tao na pinili at yun ang magdadala ng kambing sa ilang, pagkatapos yun ay pakakawalan. Dadalhin ang kambing ang lahat ng mga kasalanan nila sa lupaing walang maninirahan at pakakawalan niya ang kambing sa ilang. So lahat po ng kasalanan ng mga Israelita ay taglay-taglay na ng kambing. Pinakawalan na yon. Andoon na po sa ilang. Sabi dito, yung lugar na pagdadalan sa kanya ay lugar na kung saan walang naninirahan. So yung lugar na walang naninirahan, ang tawag natin ay ilang. Ano bang English ng ilang? Wilderness. O kaya desierto. No, walang pwedeng tumira dyan. Kaya doon po pakakawalan ang kambing na yan. So dalawang klase, mga kapatid. Ngayon, ano ang kinalaman nito doon sa baptism ng ating Panginoon? Yan. So, ito po ang kinalaman niya. Napakalaki ng kinalaman. So, katulad ng sinabi natin kanina, ang kahulugan ng baptism ay decision na pangloob. Pagkatapos, kung ano ang naging decision mo sa loob ng iyong puso, ipapahayag mo ito sa pamamagitan ng bautismo. Sa makatuwid, ang baptism
ay an act of submission. Yung pong ginawa ng dalawang kambing, yun ang gagampan ng papel ng ating Panginoon. Papatayin at dadalhin sa ilang. Kaya yung papatayin pang tubos. Yung dadalhin sa ilang na kambing ay para isisi sa kanya ang lahat ng kasalanan. So, ang dalawang bagay na ginawa ng kambing, isisi sa Panginoon ang lahat ng kasalanan ginawa ng ating Panginoon. Kasalanan ng mga tao ay isinisi sa Kanya. Pagkatapos siya pa rin ang namatay para naman tubusin ang kasalanan, hindi lang ng Israel, kundi ng buong sanglibutan. Nakuha niyo mga kapatid? So, yung baptism na yon ay pagtanggap doon sa kahulugan ng kanyang mission dito sa lupa. Ibig sabihin, tinatanggap niya ang kanyang mission na siya ay papatayin at ang kasalanan ng buong sanglibutan ay ipapataw sa kanya, yung mission na yan para tubusin ang mga tao, tinanggap ng ating Panginoon at ipinahayag ito sa pamamagitan ng bautismo. Amen? Mga kapatid, very clear yan, yung teaching na yan. Malinaw na malinaw yan. Kaya nga, kung titingnan ninyo, obserbahan ninyo, dito sa chapter 3 ng Mateo, after na ma-baptize ang ating Panginoon, hindi pa siya nag-minister. Wala pa. Nag-undergo pa siya ng trial dito sa wilderness. Ito na yung papel ng kambing na buhay. Dinala siya doon sa wilderness, sa lugar na walang tumitirang tao, sa ilang. At doon mga kapatid, nung nandoon na siya sa wilderness, mga kapatid, tingnan ninyo siya ay nasa ilalim na ng sumpa. Kasi ang kasalanan ng buong sanglibutan ay tinanggap niya na through that baptism. Tinanggap niya na yung kasalanan ng buong sanglibutan. Sinabit niya na yung kanyang sarili doon sa will ng kanyang ama na siya ay gagampanan niya ang pagtubos na yon. Kaya nung nandoon na po siya sa ilang, ay nasa ilalim na siya ng sumpa ng kasalanan. Kaya yun po ang dahilan, dahil nasa ilalim na siya ng sumpa ng kasalanan, nagawa na ng dyablo na makalapit sa ating Panginoon. Nagawa niya ng pumunta sa ating Panginoon. Kasi nung hindi pa na-undergo doon sa sumpa ng kasalanan, ang dyablo ay hindi pwedeng humarap sa kanya dahil sa kabanalan. Pero nung tanggapin niya ang lahat ng kasalanan ng buong sanglibutan, ay nagkaroon ng access itong dyablo na ito na lumapit sa ating Panginoong Kristo at tuksuhin siya. Ang pagkakaiba ng kambing at ng Panginoon ay ito. Ang kambing, nung dalhin siya sa ilang, wala nang kwento ng overcoming story. Habang panahon na itong taglay-taglay ng kambing, yung kasalanan na yon. Ngayon, natutubos lang yun kasi meron siyang kapartner na isang kambing na dahil sa dugo noon ay tinubos ang kasalanan ng buong Israel. Pero yung kambing na pinakawalan para kay Azazel, wala nang kwento doon. Maaring mamamatay na rin yon hanggang sa tumanda kasi sa ilang siya dinala, walang pagkain, walang damo. So mamamatay na yon, wala nang kwento sa kanya. Pero ang pagkakaiba dito sa ating Panginoon Kristo, mayroong kwento. Tinukso siya at pagkatapos sa kabila na siya ay nasa ilalim ng sumpa ng kasalanan, lahat ng tukso ay kanya pong napagtagumpayan. Lahat ng klase ng tukso, kayamanan, karangyaan, kayabangan, yung pagtalon sa lahat po yan ay napagtagumpayan niya, yung mga bagay na yan. Kaya dahil doon mga kapatid, lahat ng mga taong sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo na nasa ilalim din ng kasalanan, kapag ikaw ay nakatingin sa ating Panginoon Kristo, ikaw ay sumasampalataya sa Kanya, katulad ni Jesus Christ, mapagtatagumpayan din po natin ang tukso ng kasalanan. Amen? Parang kunti lang nag-amen
Gising pa kayo? So, yun po yung ibig sabihin nun. Kaya nga, pagkatapos ng tukso sa ilang, ay nagsimula ng magministeryo ang ating Panginoon. So, siyempre, mayroong interval kasi mayroon siyang bagong tipan na itatatag, bagong turo na itatag, na naka-ground, hindi sa batas, kung hindi naka-lay down ang kanyang tipan, hindi sa batas, kung hindi doon sa tinatawag nating grace o pag-ibig. So, kinakailangan niyang ituro muna yan for 3 years bago niya gampanan ang isang huling gampanin, ang isang huling papel na dapat siyang gampanan, ang siya ay i-offer para sa kasalanan ng buong sanglibutan. At ang dugo ng Panginoong Jesucristo ang totally nag-sell ng lahat ng bagay na yon para sa kaligtasan ng mga tao. Kaya yung meaning nun, lahat ng paliwanag nun, within 3 years, tinapos niya. Then after that, bago siya bumalik doon at lumuklok sa kanan ng kanyang ama, ay kinakailangan niyang mamatay. Otherwise, yung kanyang mission dito magiging incomplete kung walang pagbobo ng dugo. Kasi sabi sa Hebreo, without the remission of the blood, there is no salvation. Kaya nga, ito ang lagi kong sinasabi, yung mga taong nagkiklaim na sila ay sugo ng Ama sa langit, kahit isang patak ng dugo, walang bumobo sa kanila. Kaya mga fake savior ang mga yan. Ang kaligtasan ay lagi pong nakasalalay sa pagbobo ng dugo para makumplito ang pagsunod sa kautusan doon sa lumang tipan. Tingnan niyo mga kapatid, ang bagay na ito ay pinatutuhanan o pinagtibay rin ito ng turo ng ating Panginoon Jesucristo dito sa kanyang turo sa Matthew 5 nung nagmi-minister na siya. Ito, 5:17. Sabi niya rito, sundan niya ko huwag ninyong isipin, pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. So, pumarito siya sa lupa, hindi para sirain ang kautusan na itinuro ng mga propeta, kundi upang tuparin. Ano ba yung kautusan na itinuro ng mga propeta? Ito na yung background ko kanina sa Leviticus. Burnt offering, pagkatapos, sa kambing na buhay, ibinigay sa kanya, sa kambing na yun, ang lahat ng kasalanan. So yung ginampanan ng 2 kambing, tinupad ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, naparito ako upang tuparin ang lahat ng kautusan ng mga propeta. Hindi ako naparito para sirain ng mga ito. So, sa pamamagitan ng kanyang ginawa, tinokso siya sa ilang, napagtagumpayan niya, namatay siya sa babaw ng cross, naganap niya, kaya tama ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo na parito siya para tuparin ang kautusan sa lumang tipan. Malinaw na ba mga kapatid? Amen? No? So, naparito siya para tuparin, no? Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo sa 18, hanggang sa mawala ang lahat ng ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. So, yung kautusan sa lumang tipan, hindi yun mawawala ng kabuluhan. Kahit isang kudlit daw, hindi mawawala doon. Hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Pero hindi naman sinasabi na hindi mawawala ng habang panahon. Kundi hanggang sa matupad lang ang lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, kung matupad na ang bagay na yon, mawawala na yung bisa ng kautusan sa lumang tipan. Kasi natupad na. So, nung matupad na ng ating Panginoon, ang inihingi ng kautusan, ang kautusan sa lumang tipan, nawala na po ng bisa yon. Kaya ngayon, dahil natupad na ng ating Panginoon ang inihingi ng kautusan, sa lumang tipan, paulit-ulit ang offering doon ng mga hayop kay Jesus Christ, isang beses lang yan, at panghabang panahon na yan. At dahil doon, natupad yan nasa ilalim na tayo ngayon ng bagong panuntunan, ng bagong sistema,
ng kaligtasan. At ang sistema ng kaligtasan nito ay ang sistema ng grace, salvation through faith. Yan na ang bagong sistema ngayon. Hindi mo na susundin ang ginagawa sa lumang tipan, manampalataya ka lamang sa ating Panginoong Kristo na siya, ang kanyang kamatayan ay para sa iyo, sampalatayanan mo lang yon, sa buhay mo, ilagay mo sa puso mo, at Kristo, mayroon ka ng kaligtasan. Kaya nga, the just shall live by faith alone. Hindi mo na gagawin ang ginawa sa lumang tipan na papatayin, kasi ginawa na ng ating Panginoong Hesukristo. Yung ginawa ni Jesus Christ, biyaya para sa ating lahat. At sabi ng Panginoon, hindi ka na mamamatay kung hindi ako na ang humalili sa iyo. Sa halip na ikaw ang mamatay, ako na po ang namatay, sabi ng ating Panginoon. So yan po yung yan ang biyaya. Kaya nga, lahat ng sumasampalataya kay Jesus Christ, kahit tayo mamatay, mga kapatid, mayroong kang kaligtasan. Yan ang assurance ng blood of Jesus. Amen? Kaya wag po tayong manghinawa. Wag tayong mag-isip ng kung ano-ano. Alam nyo ba yung mga bagay-bagay dito sa mundong ito, mga challenges lang yan ng ating pananampalataya at dedikasyon sa ating Panginoon. Kasi kung tayo po ay magpapadala sa mga challenges na yan, katulad ng challenges sa ating Panginoon Kristo, hindi po natin ma-overcome ang tukso, mga panggugulo sa atin ng kaaway, baka hindi tayo makarating doon sa langit na pupuntahan ng ating Panginoon Kristo. Kung mayroon man dumarating sa ating mga challenges, sa ating pananampalataya, na para bang pinanghihina nito ang ating pananampalataya sa Panginoon, at pinapasukan tayo ng mga negativism, mga kapatid, itakwil natin yan. Sa halip ay sabihin natin, umalis ka Satanas, sapagkat sa Diyos ka lamang dapat na lumuhod. So ganun po, kumbaga sa labanan mo talaga yan. Kasi yan ay gagamitin ni Tanig para ikaw ay hilain. Ang mission ni Jesus, iligtas ka. Ang mission ni Tanig ay daling ka sa impyerno. Amen? Mga kapatid, walang perfect na church, wala rin perfect na membro, walang perfect na kapatid, walang perfect na magulang, walang perfect na anak. Ang mahalaga, dapat umiral sa ating lahat ang pagmamahalan. Kasi sayang naman po ang ginawa ni Jesus Christ sa cross. Biruin mo, mula doon sa kanyang trono, bumaba, ibinigay ang kanyang buhay dito sa atin. Kung tutusin, alam niyo po, ayaw ng Panginoon gawin to. Yung siya ay maghirap para sa atin, sa totoo lang, ang sabi niya nga, kung pwede lang sana, Ama, yung saro na ito ng paghihirap, alisin mo na sa akin, ayaw ko nito. Added emphasis lang yun ayaw ko nito. Pero ang sabi niya, hindi ako ang masusunod kung hindi ikaw. Your will be done. Minsan ayaw natin, pero sabihin natin, your will be done. Ganon talaga ang naglilingkod. Hindi na ang sarili mo ang sinusunod mo, kung hindi, ang mga decision mo ay decision ng iyong Panginoon. Kung si Jesus ay sinunod niya ang kanyang Ama, tayo naman ay dapat sundin natin ang ating Panginoong Kristo, sapagkat siya ang ating Panginoon dito sa lupa na dapat po nating sundin. Siya ang itinalaga ng Ama na dapat nating sundin sa ating buhay dito. Kaya nga, siya ang nag-utos sa atin. Sinusugo ko kayo. So, ibig sabihin, lahat ng mga tao amenable sa authority ng ating Panginoong Kristo. Kaya nga sabi niya, lahat ng dila ay magsasalita at lahat ng tuhod ay luluhod sa kanyang harapan. Kaya mga kapatid, maging masunurin po tayo kay Jesus Christ. Kasi siya talaga yung authority na isinugo ng Ama para sundin natin ang kalooban ng ating Ama. Kung paano siyang sumunod, ang kanyang Ama, sinunod niyang kalooban nito, ganon din po ang gagawin natin, susundin po natin ang kalooban ng Ama. Sapagkat si Jesus na rin ang nagsabi, ang sino mang sumusunod sa anak ay sumusunod sa Ama. Ang sino mang naglilingkod sa anak ay naglilingkod sa Ama. Hindi pwedeng tuloy ka sa Ama at lagpasan mo si Jesus Christ.
Mayroon na siyang representative, mayroon siyang authority na sinugo, yan si Jesus Christ. Kaya nga, hindi natin siya pwedeng laktawan at tuloy tayo sa Ama. Maraming churches tuloy sa Ama, ang Panginoong Jesucristo hindi sinusunod. Walang kaligtasan yon, mga kapatid. Sa silong ng langit ay walang ibinigay na sukat ikaligtas ng mga sumasampalataya, kundi ang pangalang Jesucristo. Acts 4:12. Kaya, ito mga kapatid, very, very clear ang way of salvation. Way of salvation through Jesus Christ. Sa Kanya lang po tayo susunod. At tapos yan ang ginawa. Yan ang ibig sabihin ng baptism ng ating Panginoong Jesucristo. Ano naman ang bautismo natin? May time pa ba tayo? Gusto niyo pa? Gusto niyo pa? Okay lang, Jose. Mga kapatid, ang baptism naman natin, the same ang meaning, pero iba ang kahulugan. Ang baptism natin, dito po matatagpuan ito sa Romans 6. Chapter 3. Sundan niyo ako, mga kapatid. O hindi ba ninyo nalalaman, chapter 6 verse 3 pala, no? O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Okay. Kaya tayo ay inilibing na kasama niya sa pamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paano si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamagitan ng kanyang kaluwalhatian, sa pamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Okay. Ang ibig sabihin ng bautismo natin ay tungkol sa kamatayan ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismo kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Ibig sabihin nito, mga kapatid, sa halip na ikaw ay dadaan pa ng kamatayan, hindi mo na dadaanan yon dahil dinaanan na ng Panginoon sa Kristo. Kaya nga, ang kanyang kamatayan ay nag-save sa atin para wag na nating danasin yon, kundi magkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya yung ginawa ni Kristo sa ibabaw ng cross na act of salvation para sa atin, kung yun ay pinaniniwalaan mo at ang salitang paniniwala ay inward decision, faith yun, kung yun ay pinaniniwalaan mo, ipakita mo ito doon sa tinatawag nating outward manifestation. Sa halip na ikaw ay mamatay, magpapabautismo ka ngayon para ang kamatayan ng Panginoon hindi mo na maranasan. Para bagang ikaw ay namatay na kasama ng ating Panginoon. Amen? Kaya, mahalaga rin sa atin ang baptism. Pero hindi ito means of salvation, mga kapatid. Kasi nauuna ang faith. Pagkatapos ay kasunod yung outward manifestation kasi, yung submission doon sa ginawa ni Jesus Christ sa ibabaw ng cross, submission, paniniwala mo doon, kasunod yun ng faith. Nauuna ang pananampalataya. Ang nag-declare ang Panginoon na by grace ang salvation through faith. Kaya the just shall live by faith alone. Yung salitang alone, walang kapalit. Hindi pwede siyang i-replace ng kung ano pa pang-replace doon. Talagang faith lang yung salvation natin. Pero kinakailangan ipakita mo rin ito sa panglabas na kapahayagan mo. Yung mula sa loob, ipinapakita mo ito sa panglabas na kapahayagan. At ang paraan ng Diyos para maipakita mo yung outward manifestation ng iyong inner decision, ang paraan ng Diyos ay baptism. Kaya nga, ang baptism sa tao, means of submission din ito doon sa ginawa ni Jesus Christ sa ibabaw ng cross. Amen, mga kapatid? Ibig sabihin yan, means of submission sa Kanya,
ang baptism ay nangangahulugan pa rin ng submission doon sa will of Jesus Christ. Kaya ngayon, pag nagpabautismo ka, hindi na yung will mo ang masusunod, kung hindi ang kalooban ng ating Panginoon. Sinabi ko na nga kanina, pag sumunod ka sa will ni Jesus Christ, indirectly, sumusunod ka na doon sa kalooban ng Ama. Sapagkat in general plan naman, sa general plan, yung tinatawag nating blueprint plan, ang Ama ang nagsugo sa kanyang anak para iligtas tayo. Kaya ang sabi niya, pakinggan niyo siya, sa kanya ako nalulugod. Papakinggan talaga natin ang ating Panginoon Kristo, sa kanya ako nalulugod. Ang sino mang sumusunod sa anak, sumusunod sa Ama. Kaya tayo nagpapabautismo, mga kapatid, yan po ang ibig sabihin ng baptism natin. Lahat ng bagay na ipapanis sana sa tao, tinubos na ng Jesus Christ. At yung bautismo, para bagang namatay na rin tayo at nalibing, bagamat hindi naman tayo namatay at nalibing. Kung hindi, si Jesus nang gumawa nun. Kaya nga tayong lahat, mga kapatid, ay ginagawa natin ang bautismo na ito, maliban ito doon sa utos ng ating Panginoon, mayo kayo magpakarami. Mayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo. Kaya niya inutos kasi ganun kalalim ang meaning ng baptism. Kaya nga, dapat yung mga nagpapabautismo sa atin, hindi yung basta-basta bautismo lang. Hindi ganon. Na para bang walang kabuluhan. Masabi ka lang, baptize ka na? Oo, baptize na ako. Hindi ganon, mga kapatid. Ang lalim kaya noon. Biro mo, ibig sabihin, not your will, but Jesus will na. Pagkatapos sa'yo, ang tingin mo sa baptism mo, yun ang gusto ng church Bautismuhan kaming lahat para maging membro. Hindi ganon. Kung tayo magpapabautismo para maging membro lang, parang defeated yung meaning of baptism sa buhay natin. Dahil ang baptism ay hindi para maging membro lang. Although sa church natin, ito church church policy. Pag sinabi natin church policy, hindi ito utos ng Diyos. Ang utos ng Diyos, bautismuhan tayo, pero mayroong yung meaning na gusto niya. Ang church policy ay isinasabay na ito sa baptism. At the same time, kaya sinasabi natin at the same time, pag nagpabautismo ka, nagiging membro ka na rin, full member ng church. Kasi naman, kaya ginawa ng church na gano'n, para after your baptism, saan ka pupunta? Mag-isa ka na lang. Hindi ka pwedeng mabuhay ng pananampalataya mo na mag-isa lang. Kaya ang ginawa ng church natin, after your baptism, ginawa ka ng full member ng church. Dalawa ang ibig sabihin nun. Una, maalagaan ka ng church sa nurturing mo, spiritual nurturing. Pangalawa, pag matured ka na, maglingkod ka na rin sa ating Panginoon. Kasi hindi ka pwedeng maglingkod nang wala kang simbahan. Ang hirap. Pwede ka siguro maglingkod, pero hindi ka abutin ng ilang panahon, susuko ka na, wala kang kakampi, wala kang church. Kung ako, sermon lang ng sermon, pagkatapos ala naman ako membro, wala akong church na pinupuntahan, baka ilang sermon ko lang, manghina na ako. Wala na. Kaya kailangan ng church. Ang church ay hindi nagliligtas, kung hindi, ito ay kalipunan ng mga mananampalataya nagsasama-sama para paglingkuran ng buhay na Diyos. Amen? Kaya nga isinabay ng church ang baptism sa membership. Pero huwag tayong mapokus na membership lang yan. Kung hindi, yun ang meaning ng ating bautismo. Kaya nga mga kapatid, ang bautismo natin hindi gaya-gaya kay Jesus Christ. Magpabautismo ka, si Jesus ka nagpabautismo, tapos ikaw hindi, ayaw mo. Ano ka, mas mataas pa kay Jesus? Hindi ganun yun. Ang dami ko naririnig ng ganung katuwiran. Hindi ganun ang bautismo ni Jesus, natin. Kasi iba ang meaning ng bautismo ni Jesus, iba rin yung sa atin. Although, yung general meaning niya na submission, magkapareho, pero yung pinatutungkulan,
ng baptism ay magkaiba. Mas higher ang kay Jesus kasi pagsunod niya sa kautusan sa lumang tipan. Tayo naman, ang ating baptism, yung pagtanggap ng ginawa ni Jesus sa ibabaw ng cross, ng kanyang ginawa sa ibabaw ng cross para sa akin. So, with that, papabautismo ako para isubmit ang buong kong pagkatao with the cross of Jesus Christ, diyan ako mabubuhay habang panahon. Amen? So, yan po ang kahulugan ng ating bautismo at ni Jesus Christ. Ang baptism ni Juan Bautista, iba rin yun. Baptism lang yun ng pagsisisi. Kung ipinapahayag mo na nagsisisi ka, pabautismo ka, pero hanggang doon lang yun. Wala yung grace ni Jesus Christ. Wala rin yun doon yung tinutupad yung kautusan sa lumang tipan kaya sa Panginoong Jesucristo naman. Wala yun doon. Kung hindi, nagsisi ka ng kasalanan mo, pabautismo ka. Yun ang kay Juan Bautista. May marami pong nagbabautismo na yun ang sinasabi. Oy, pabautismo ka para kapahayagan ng iyong pagsisisi. John the Baptist, meaning of baptism yun. Hindi yun ang grace ng ating Panginoon. Ang grace, yung siya na ang namatay para sa iyo at tinatanggap mo lahat yun. So mga kapatid, sana po mabuhay tayo o panindigan natin yung turo na yan ng meaning ng baptism ng ating Panginoon at yung meaning din ng ating bautismo sapagkat yan talaga ang the whole gospel ng ating Panginoon. Ang anak naging masunurin, kaya siya naging masunurin para iligtas tayo at tayo naman para magkaroon ng epekto ang kanyang ginawa sa sampalatayanan natin. God bless you po. To God be the glory.